So, tayo po ay nandito pa rin sa ating declaration ngayong 2026 about sa overflow. Yan. At ako po talaga ay nananalangin na nawa ay makakonek ako muli dito sa pinag-uusapan nating overflow at dito din sa makakonek din ako kahit papano doon sa message yesterday ng ating Reverend Pastor Joel. At sa oras pong ito, tayo pong muna ay manalangin. Yan. Okay, salamat Panginoon, pinupuri ka namin. Salamat, kami po ay patuloy mo pong binibigyan ng buhay, kalakasan, pag-asa. Hayaan mo po na patuloy na likhaan mo kami ng isang pusong marunong magpaturo, isang puso, Panginoon, na handang makinig ng iyong mga salita. At pagpalain mo ang iyong mga lingkod na ito na nagbigay ng oras sa iyo sa pakikinig ng iyong mga salita. Salamat po, Ama. Niniwala kami, Banal na Espiritu, ikaw ang aming kasama sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Yan. Okay. So sa oras pong ito ay naniniwala po ba tayo na sa pagkakataong ito ay pag-uusapan po natin tungkol sa panalangin. Pero iko-connect po natin ito dito sa ating declaration na 2026 declaration natin ng overflow. Sabi nga po, alam po ba nating lahat, mga magulang kapatid, na importante ang panalangin? Naniniwala po ba kayo na importante ang panalangin? Yan. Pwede pong mag-thumbs up, pwede pong gumamit ng mga emote. Thank you, Ma'am Elise. Thank you, Ate Eva. Thank you sa inyong pag-response sa dalawa. O, Tatay Armando, 3 na. Kay Ate Pastora Angel, 5 na. Ayan. Thank you po, thank you. Tayo po ay nasa 39. Nawa ay wala po itong mabawas hanggang tayo ay nagpapatuloy. Ayan. Tal nandito naman na tayo po ay patuloy ng makibahagi. Yan. Ulitin ko na naniniwala po ba tayo na ang panalangin ay importante. Yan. Sa lahabi nila Ma'am Elise ay tama raw, Pastora Angel at ni Ate Eva. Subalit sa maraming pagkakataon ng magulang kapatid, aminin natin ito ay hindi natin lubos na nauunawaan. Kaya minsan, naboboring tayo, naboburn out tayo pagdating ang pinag-uusapan ay ang panalangin. Minsan, makikita po natin sa totoo lang, kapag sa ministry ng prayer intercessor, ay marami po ang ayaw. Kasi hindi talaga nilang nauunawaan kung ano ba talaga ang kahalagahan ng panalangin. Ang tanong, ano nga ba ang panalangin para sa atin? Ano nga ba ang naitutulong ng panalangin para sa atin at para saan ba ito? Kaya ko po nasabi ito mga kapatid dahil may mga pagkakataon, aminin po natin, at minsan ako din na masasabi nating mahalaga ang panalangin pero hindi natin ito ginagawa. Tama po ba mga kapatid? Marami nagsasabi mahalaga ang panalangin sa buhay espiritual, sa isang mananampalataya, no? Pero minsan hindi naman ito ginagawa. Sinasabi nating importante ang panalangin, subalit ito ay nagiging mahalaga lamang sa atin sa ilang mga pagkakataon. Sa halimbawa, saan? Kapag desperado na tayo, kapag tayo ay problemado na tayo, kapag sa tingin natin mga kapatid ay hindi na natin kaya ang isang sitwasyon, diyan lamang nakikita na mahalaga ang panalangin. Para bang doon lamang sa pagkakataong ito, nakikita ang pagpapahalaga natin sa panalangin. Nakakalungkot po, pero ito ay isang katotohanan. Tama po ba? Agree po ba kayo dyan mga kapatid? May kausap pa po ba ako? Amen. Kaya Amen nga po. po, importante po ito sa puntong ito na ating aaralin o pag-uusapan, no? Na unawain natin ang tungkol sa kahalagahan ng panalangin upang nang sa ganoon ay maibigay natin sa Diyos ang tamang uri ng panalangin. Nawa yung pag-attend po natin, pag-engage natin everyday dito sa Donwat,
hindi lamang po ito para sa mga kapastoran na nag-invite sa atin, no? Kung hindi, gagawin po natin ito dahil ito ay gusto nating ibigay sa ating Diyos. At ang tamang uri po ng panalangin na tayo po ay lumago din sa ating panalangin, sa ating buhay panalangin. Ngayon, mga magulang kapatid, tignan po natin na marami daw pong iba't ibang mga rason kung bakit ang tao ay nananalangin. At gusto nating tignan ang ilan sa mga masasabi nating kadalasay ginagawa, subalit hindi tamang kaisipan pagdating sa panalangin. So ang ating pong pag-uusapan, mga kapatid, ay yung ang topic po natin o ang title ng ating pag-uusapan sa oras na ito is Higher Ways, Greater Overflow. Greater Overflow. Higher ways, greater overflow. Ang ating pong passage na pagkukuhanan ay mula doon sa Isaiah chapter 55 verse 8 to 9. At alam ko po, ito po ay inyo na pong nabasa, subalit sama-sama po nating pagsaluhan ang passage na ating pagbubulay-bulayin sa umagang ito. Atin pong basahin mula sa Isaiah chapter 55 verse 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ang sabi po sa Tagalog ay ito. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay may mataas kaysa lupa, ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Amen. Pagpalain po ang pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Magpatuloy po tayo. Mayroon po akong ilan na babanggitin na mga kaisipan na kadalasay ginagawa o tamang kaisipan na dapat nating gawin pagdating sa panalangin. Ano po yung mga kaisipang ito? Number 1, yan, mga hindi dapat, mga kaisipan na dapat gawin. Una, mga kapatid, ay ito. Prayer is basically bargaining with God. Yan. Prayer po yan. Prayer. Nagkamali lang po ng pag-type. Sabi roon, prayer is basically bargaining with God. Ito po ay isa sa kung saan ay mga hindi tamang kaisipan pagtungkol sa panalangin. Yung bang yung nakikipagtawaran tayo, parang nakikipagtawaran tayo sa Diyos, parang ipilit yung gusto lang natin. Alam po ba natin na nakakatakot, mga kapatid, mga magulang, ang bagay na ito. Dahil kung atin pong aalalahanin na tayo po ay may kahinaan, na tayo po ay limitado ang ating kaalaman at ang ating kakayanan, at kinikilala natin ang Diyos ay nakahihigit kaysa sa atin. Agree po ba kayo dyan, mga kapatid? Yan. Pwede po tayong mag-thumbs up or mag-emotes para alam ko may kausap pa ako at hindi patulog ang ating mga kadon watcher. Yan. Eh bakit ba at bakit nga po ba nakikipagpilitan tayo sa Diyos minsan kung gusto nating mangyari na siya'y dapat nating pinipilit natin sa Diyos yung gusto natin mangyari sa ating mga panalangin. Kaya sabi ko, prayer is basically bargaining with God. Na para bang ang dating, Lord, sana, sorry po, yan. Lord, sana itong kahilingan kong ito ay maganap. Alam po ba natin may dalawang bagay na nakapaloob at least dito sa kaisipang ito. Ang una, mga magulang kapatid, ay yung sinasabi na
mataas ang tingin natin sa ating sarili dahil pinipilit natin yung gusto natin. Hello? Yan, minsan ito yung nakapaloob doon sa mga maling kaisipan na gusto natin, yung panalangin natin, iyon ang pinipilit natin sa Panginoon. Lord, ito ang gusto kong mangyari, ito ang kailangan kong tugon sa bawat panalangin na aking ipinapanalangin sa iyo. Minsan, yun nga, kasi mataas ang tingin natin sa ating sarili dahil pinipilit natin kung ano ang gusto natin. Yun yung una. Pangalawang bagay, mga kamagulang kapatid, marahil po ay na-underestimate natin o mababa ang tingin natin sa karunungan ng Diyos. Dahil kung tama ang ating pagtingin sa panalangin ay magiging wasto. Kung tama yung pagtingin natin sa Panginoon, no, ay magiging wasto ang ating mga panalangin sa Diyos. So we are not bargaining with God. In fact, mga magulang, nakakatakot isipin kung ang Diyos, every time na tayo po ay may bargain, kung ano ang gusto natin, kalooban natin, yung gusto nating pahintulutan, abay, ano pa po ba siya sa atin bilang Diyos? Naintindihan po natin, mga kapatid. Naunawaan niyo po ba ang gusto kong sabihin? Itong dalawang bagay na atin pong tinuran kanina, yung mga maling kaisipan patungkol doon sa ating ginagawang panalangin, ay nakikipag-bargain tayo sa Panginoon. Una, mataas yung tingin natin sa ating sarili dahil pinipilit natin yung gusto natin. Na-underestimate natin o mababa ang tingin natin minsan sa karunungan ng Diyos. Tayo po ay nananalangin sa Kanya, tama po yun. Di ba po ba? Sa ating panalangin, sa ating Panginoon, kasi kinikilala natin na mas nakahihigit ang Panginoon sa atin. Kaya tayo nananalangin. Amen po ba, mga kapatid? Ayon po doon sa ating passage sa Isaiah chapter 55 verse 8 to 9, His ways are higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts. Yan. Ano po ang ibig sabihin nun, mga kapatid? Dito sa ating passage ngayon. Sabi po rito, ang ibig sabihin sa maraming pagkakataon, hello, bukas po yata yung audio ni Pastora Norilyn. Yan. Yan. Sa marami pong pagkakataon, sa ating karanasan, akala natin mainam na ang ating kahilingan, mainam na yung ating kahilingan. Akala natin iyon na lang ang bukod tanging paraan, bukod tanging panahon o tamang sagot sa ating kahilingan. Only to realize later on na ang Diyos po ay nakahihigit kaysa sa atin. Hello? His ways, sabi nga dito, His ways are higher than our ways. Ano po ibig sabihin nun? Meron siyang mga pamamaraan, meron siyang pagkilos na marahil, mga kapatid, sa ating hopeless, at minsan hopeless na tayo, tingin natin wala na ito, Lord. Wala na dead end na to, Lord. Game over na ito, hopeless na ito, Panginoon. But ang Diyos ay may sariling paraan. Tama po ba? At tulad ng tinuran ng ating Pastor Joel kahapon, na akala natin tahimik lang ang Panginoon, hindi sumasagot. Pero mga kapatid, aminin natin, ang Panginoon ay tinitignan lang ang kapasidad natin, tinitignan lang niya kung gaano tayong nagtsatsaga, kung gaano yung pasensya natin, kung gaano tayo nagtitiwala sa Kanya. Sabi, His thoughts are higher than our thoughts. Meaning, mga kapatid, na yung hindi kayang abutin ng ating pangunawa ay talaga namang nandoon ang karunungan ng ating Diyos. Amen? Naalala ko po itong quotation na ito, sabi roon, ang prayer, sabi doon, keep on praying, knowing that God answer are always wiser than our prayers. Patuloy po tayong manalangin. Yamang alam natin na ang kanyang katugunan ay lalong mas higit na mainam kaysa sa ating kahilingan.
napakaganda yung kanyang sagot, palaging mas mainam. Agree po ba kayo dyan? Hello po. Naiintindihan po ba natin, Amen. mga kapatid? He cannot, but he can. What he wants, but he is always what is the best for us. Men, mga kapatid, ito isang malinaw na kaya nga po sa ating pananalangin, instead of telling God what to do, when to do, or when to do it, how to do it, ang kailangan po nating makita ay paano tayo nagpapailalim sa kanyang kalooban. Kailangan makita na talagang ang Diyos ay mas mataas. Ang kanyang karunungan, ang kanyang kaalaman, kanyang kaisipan ay mas malalim kaysa sa ating kaisipan. Nakakalungkot po minsan, meron po tayong ginagawang answered prayer list. Katulad ngayon, may mga answered prayer list tayo. May mga prayer request tayong isinulat. Ang tanong, kayo din po ba ay gumagawa din yan sa inyong mga personal na mga prayer items na ginagawa natin para sa ating mga sarili? Hindi naman po sa mali at masama po ito, mga kapatid. Ito lang ay yung ating pag-iisip patungkol dito. Nasaan po yung kinukonsider nating na una, prayer ay prayer ay yung hinihiling natin sang-ayon sa gusto natin. At yun ang sinagot. In other words, mga magulang kapatid, kung ano yung kahilingan, yun mismo yung katugunan na para bang kung ang sagot, no? Kung ang sagot ng Panginoon ay hindi umaayon sa kahilingan natin, kaparaanan natin, kapanahunan natin, para bang hindi ba answered prayer din yun, mga kapatid? Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Ayan. Maganda pong pag-isipan natin ang mga bagay na to. Kasi minsan, o kadalasan, yung nililista natin o yung answered prayer, yun ang nangyayari sang-ayon sa gusto lang natin. Kaya nga ang sabi ng author na si Warren Wiersbe, sabi roon ay makikita natin na talagang napakahalaga na sinasabi niyang patuloy tayong magpasailalim doon sa kung ano ang nais ng Diyos at hindi yung nais natin. Meron pong apat na pwedeng sagot ang Lord. No? Meron tayong alam na nalaman na natin noon na ang tugon daw ng Panginoon minsan ay wait, minsan ay yes, minsan ay no. Pero ngayon po, ay nakita ko dito na may apat daw pong pwedeng sagot ang Panginoon sa ating mga panalangin. Maganda ang kanyang sinasabi kasi may rim, easy to remember po. Ang sabi niya, una, number 1 is, if the request is wrong, the timing is wrong. If you lack maturity, the answer is no. So God say, hindi ko ibibigay. Kasi pwedeng makasama sa atin. Hindi pa tama yung oras, hindi pa mali pa yung timing. No? Kasi yung tayo pa ay kulang doon sa isang maturity level ng ating pagkakaunawa. Amen? At yung pangalawa, if the request is wrong, ulitin natin, Ate Cecil, yung unang sagot, number 1, if the request is wrong, the timing is wrong. If you lack maturity, the answer is no. Pangalawa, na sagot ng Panginoon, pasensya na po kayo, siguro si Ate Cecil po kasi patakbo-takbo to no? Pangalawa, if the request is right, but the timing is right, the answer is slow. Yan, dahan-dahan. Teka lang, marahil tama ang hinihiling natin, but wala sa tamang panahon, so slow, madaling tandaan. Ano po mga kapatid? Sabihin nga po natin, slow.
Yan, pwede po nating i-type yan sa ating mga comment section. Yan, comment box. Slow. Pangatlo, if the request is right, the timing is right, but you lack maturity, kulang tayo sa maturity pa mga kapatid, yung hinihiling natin, maybe the answer word is be grow. Ang gusto pa ng Panginoon ay lumago pa tayo. God says, okay, kailangan pa nating lumago bago ko ibigay iyan sa inyo. Example po mga kapatid, sa mga anak po natin na may kahilingan, sa atin, personal. Alam natin may mga bagay na hindi natin pwedeng basta-basta ibigay. If they lack of maturity, kailangan po nasa tamang maturity na ang ating mga anak o ang ating mga pamilya para hindi nila ikapahamak yung kahilingan sa halip na mapabuti po ito. In fact, kung maalala po natin doon sa verse na ito sa Proverbs chapter 30, verse 7 to 9, o Kawikaan chapter 30, verse 7 to 9, makikita po natin diyan. Ito po ay isang panalangin. Two things I ask of you. Deny them not to be before I die. Remove far from me falsehood and lying. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food that is needful for me. Lest I be full and deny you and say, who is the Lord? Or lest I be and still the profane the name of God. Sa Tagalog po, kung ating maipapakita ni Ate Cecil, Diyos ko, ito isang kahilingan. Sabi niya rito, Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matutong magnakaw at ang pangalan mo'y malapastangan ko. Yan. Ano po ang nakikita natin dito? Sabi niya dito, give me just enough to satisfy my need. Then, he explained, because I am rich, I may forget the Lord. Say, who is the Lord? If I am become poor, ay masasabi niya na baka naman napastanganin ko ang iyong pangalan. So wala po itong kinalaman sa masama ang kayamanan. Hindi po. Ang tinutukoy po dito mga magulang kapatid, bawat isa ay mayroong kapasidad. Mayroong kapasidad. Yung kapasidad natin, wala sa tamang level, yung kayamanan pwede tayong sirain. Agree po ba kayo doon? Mamaya kapag lack of maturity pa tayo, hindi pa tama ang timing, ay ano tayo, kumbaga sa maraming tao, aminin natin, dahil hindi pa sila handa doon sa timing na kanilang hinihingin sagot sa Panginoon, yung yaman na gusto niyang mangyari, kasi sabi nga, kayamanan ay hindi naman masama, no? Dahil ang sabi nga na ang Panginoon ay bumaba sa lupa upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasyasya. So, ang ibig sabihin lamang po dito, pag hindi pa tayo matured, pag hindi pa tayo talagang handa, pwede tayong sirain ito. Totoo po ba yan? Ang daming tao ang nasira, hindi po dahil sa kahirapan minsan, kundi dahil sa sobrang kasaganahan na hindi nila napaghandaan pa. Yung hindi na mawari kung paano pa i-manage yung kayamanan. Nakakalungkot, pero ito po ay isang katotohanan. Kung kailan sumagana, kung kailan umasenso, saka pa nasira ang buhay. Sabi po nila, money is the great magnifier. Ano po ang ibig sabihin nito, mga magulang kapatid, na money is the greater magnifier? Halimbawa, kapag tayo ay may kahinaan, halimbawa, ang problema natin ay mahilig tayong magsugal, no? Tingnan lang po natin para madaling ilustrasyon. Pag wala po tayong maitaya,
ay hindi tayo magsusugal. Tama po ba? Kapag wala tayong manyari, ito ang kahinaan natin, pagsusugal. Pero tandaan natin, kapag wala tayong pera, kahit gusto nating magsugal, ay hindi natin magawa. But kapag tayo ay may ganoong kahinaan at bigla tayong nagkapera, mga magulang, kapatid, nako, mamaya ay nasa isip na natin agad ang perang ibibigay yun, minsan tugon para sa kaayos ng buhay, magagamit ngayon para sa mga bagay na hindi nagbibigay kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Kaya minsan, maging maging sensitibo tayo. Hindi porke tayo nanghihingi ng pagpapala sa Panginoon, yun lang gusto natin, yun na ang ibigay ng Panginoon. Pero hindi natin alam na minsan hindi talaga binibigay. Una, sabi ko nga, pag hindi pa tama ang timing, ang sagot ng Panginoon is no. Pagka hindi pa tama yung timing, yung ating kulang pa tayo ng maturity, minsan, ano po yung tugon ng Panginoon, mga kapatid? Slow. At yung pangatlo, kapagka if the request is right and the timing is right but you lack maturity, mga magulang, siguro sasabi ng Panginoon, be grow. Be grow muna. Kailangan lumago ka muna. Kailangan matuto ka muna. Amen po ba, mga kapatid? Nandiyan pa po ba kayo? Yan. Amen. In other words, mga kapatid, yung kakayanan, importante po yun. Kaya nga po, importante sa panalangin na hindi lang basta ibigay sa atin yung ating hinihiling. Humihiling tayo ng overflow, sabi, Lord, nainip ka na, ilang buwan pa lang, January, February, March, going to 3 months pa lang, pero ang gusto mo, ibigay na. No? Sabi ng Lord, no. Sabi ng Lord, slow muna, dahan-dahan. Sabi ng Lord, kailangan ka pang tumaas yung maturity mo. Kailangan munang mag-grow ang iyong maturidad. Na hindi lang basta ibigay sa atin yung ating iniling, kundi tignan kung tayo ba ay matured enough to handle the blessing that He provides. Kaya po, yung grow is very important. Ano po? If the request is right, tama naman po yun. Timing, tama, is not an issue. Pero kung kulang pa tayo sa maturity, God will say, anak, you need to grow. No slow, grow, and of course, obviously, pang-apat na sagot ng Panginoon ay pagtama na yung panahon, pagtama na yung oras, kapag handa na po tayo doon sa overflow blessing na hinihingi natin, mga kapatid, ang sasabihin ng Diyos sa atin ay isang maliwanag na go. If the request is right, timing is right, finding is right, you are the right level of maturity, so God said, go. Amen? Naintindihan po ba natin? Go. Now, the question po is this. Alin doon ang sagot sa ating mga panalangin na pinakamainam? Ang tanong, alin po yung masasabi nating answered prayer doon? Ito po ba yung no? Ito po ba yung slow? O grow? Or go? Like what I said before, mga magulang, kapatid, ang tanong, nasaan po yung itinuturing nating answered prayer dito sa apat na ito? Yun lamang sinagot ayon sa gusto natin, hindi po ba? Minsan, mamumulat na lang tayo, ito, para ito yung sagot, ito yung sagot. Lagi nating pinipili yung go. Pero hindi natin nakikita na mayroong sinasabi ang Panginoon sa atin, anak, no? Anak, slow. Anak, you need to grow. So, in other words, sa apat na sagot, mga magulang na ating pinag-aralan, baka yung answered prayer lang na tinuturing natin ay yung go. Kasi yes yun. Tama? Positive yun. Yun ang gusto natin. The reality po, hindi ba sagot din naman po yung no? Di po ba sagot din ng Panginoon yung slow? Hindi po ba sagot din ng Panginoon yung grow? Yun nga
nga lang, hindi yun ang sagot na gusto natin. But yun ang sagot na ibinigay ng Diyos sa atin. Hello? Naunawaan niyo po ba ang aking sinasabi? Amen? Kasi minsan gusto lang natin yung go. Pero hindi niyo po ba, alam po ba natin na pwede rin na sinagot ng Panginoon sa atin ay no, slow, and grow. At yun ang pinakamainam dahil yun nga po ang kasagutan ayon sa ating pangangailangan at yun ang pinakamainam sa pagkakataong iyon. Imagine po natin kung sasagutin tayo ng go, but we are lack of maturity, so paminsan-minsan po kailangang i-rethink natin yung mga bagay na ating pinapanalangin. Kung tayo ba ay matured na, kung tayo ba ay handa na doon sa ating pinapanalangin overflow. Ano po ba ang answered prayer? Naniniwala po ako at alam ko, aayunan nyo rin po akong lahat na ang panalangin po nating sinasagot hindi lang sang-ayon sa gusto natin. But yung sagot ay yung pinakamainam ayon sa perspektibo at pananaw ng ating Diyos. So we should not bargaining with God. Yun yung number 1, na para bang ipipilit natin yung gusto natin, no? Lalo na kung alam natin na hindi naman niya kalooban. Siguro sasabihin natin, bakit naman hihiling ka na di niya naman kalooban? Naniniwala po ba tayo, mga kapatid, na maraming Kristiyano ang nananalangin ng mga bagay na alam naman nilang hindi ito kalooban ng Panginoon? Naunawaan niyo po ako, marami pa rin Kristiyano nananalangin sa Panginoon, pero alam nila sa sarili nila na hindi ito kalooban ng Panginoon. Hindi tamang kaisipan yun. Amen? Pangalawa, prayer is not making demand of God. Parang uutusan natin ng Panginoon. Sabi nga ng isang narinig natin, ginagawa nating genie ang Panginoon. At alam natin yung kwento about dito sa genie na ito. Na yung Aladdin, kukuskusin mo yung lampara, tapos ay lalabas yung genie, tapos kung ano yung kahilingan mo, ibibigay sa'yo. Paminsan-minsan po ay parang ganun ang trato natin sa Diyos. Na parang ginagawa natin siyang genie. Na Lord, eto, kaskasin ko. Eto. Eto, bigyan mo ako ng pera, mag-a-abroad ako, ganito, bla bla bla. Ang dami nating kahilingan. Ang dami nating pagkuskus doon sa lampara minsan. Na nandiyan, ayan, na nandyan siya para lahat ng gusto natin, yung lahat ng hiling natin ibibigay. Kaya minsan-minsan, tuloy may mga taong nagsasabi, ang bait-bait ni Lord sa akin. Sa iba, hindi po ba mabait ang Diyos? Kasi ang panalangin po nila dahil mabait sa kanila kung ano ang hiling nila ibinibigay. Hindi po ba kabaitan kung makakasama sa iyo, hindi ibibigay sa atin ang ating kahilingan. Na alimbawa, may apo ako. Apo ko po 4 years old, si Elia. No? Nangihingi siya ng toy sa kanyang daddy. Pagkatapos ang hiniling niya sa daddy niya, Daddy, please give me a knife. Gusto ko ng kutsilyo. Talagang hindi naman siya gumagamit noon. Marahil yung plastic na kutsilyo, pwede pa yon. Pero yung literal na kutsilyo, hilingin ng apo ko sa daddy niya, ay alam ko po na kahit sa bahay, delikado, hindi niya ibibigay. Tama po ba? Imagine niyo po ba yon? Pag humingi yung maliit na apo ninyo o anak ninyo, hihingi ng kutsilyo, lalaruin. Pag sinabi po ng daddy niya na hindi, pwedeng wag yon. Ne? Hindi po ba nagpapakita ng pagmamahal ang Diyos sa atin na kapag hindi niya ibinigay sa atin, alam niya na mahal niya tayo. Hindi ba namin siya mahal kapag tinanggihan namin yung kahilingan na hindi tama? Hindi po ba mga kapatid? Nanghihingi yung apo ko, Lola, bigyan mo ako ng kutsilyo. Alam ko makakasama yun, hindi pa ayon sa kanyang edad. So meaning po, there are times na when God say no,
He is still of limitation of His love for you and for us. Mahal pa din po tayo ng Diyos, mga kapatid. Huwag tayong magtatampo. Yun nga lang, yung hinihiling natin, alam ng Panginoon na hindi makakabuti sa atin. Hindi makakabuti sa iyo, hindi makakabuti sa akin at sa ating lahat. So kapag ibinigay niya sa atin, baka yun pa ang maging sign, mga kapatid, na mag-question, minsan nagko-question pa tayo kung mahal pa nga ba tayo ng Panginoon. Paano na hindi niya i-allow yung isang bagay na alam niyang eventually or maybe pagtanggap natin ay ikasasama natin. Kaya hindi pagkakaloob ng ating Panginoon, mga magulang kapatid. So you don't never say na paborito kayo ng Panginoon, kaya binigay sa inyo yan. Lahat naman ng panalangin natin, mga kapatid, na hinihiling, baka po ay, anong tawag dyan? Baka naman sa pagkakataon na yun, nagkataon lang na yung kahilingan natin po ay nag-a-align sa gusto niya. So yun lamang mga nasasagot po sang-ayon sa kahilingan. Hindi po tamang sabihin na yun lamang, no? Yun lamang mga panalangin sinasagot ay sang-ayon sa ating kahilingan. Ang pagpapakita ng pag-ibig, mga kapatid, dahil ang totoo, kahit hindi po sinasagot sang-ayon sa ating gusto, if it is still and be still an expressions of God's love for us. So don't make demand of God. Pangatlo and last, prayer is not asking. Pangatlo na po tayo, prayer is not only asking God for things. Ito paminsan po kasi para bang ang trato sa panalangin ay puro kahilingan. Ano po? Amen po ba dyan? Maganda po yung pattern natin na ngayon ay pag-aalala natin. Hindi na mabilis lang po ito. Na may pattern po, although hindi iniwan ito hindi po naman ito yung masasabi natin na hinango sa verse, no? Yung pattern natin, but it is a good pattern, yung ACTIC. Ito po minsan yung magandang pattern natin patungkol dito sa ating pangatlong pinag-uusapan. Ano yon? Yung A, adoration, confession, thanksgiving, intercession, and supplication. Alam naman natin, ang adoration ay pagpupuri sa Diyos, confession, paghingi ng tawad sa Diyos, thanksgiving, pagpapasalamat sa Diyos, intercession is praying for other people, and supplication, asking God for our needs. Tayo pong mga tao, mga magulang kapatid, from time to time, may mga experience tayo, yung mga hindi natin madalas nakikita, pag biglang sumulpot, kanyari, halimbawa, may tao kang hindi mo naman lagi nakikita, hindi mo naman lagi nakakausap, tapos pag biglang sumulpot, magugulat ka na lang, maiisip mo, dumating ito kasi merong kailangan. Sometimes, nagkakaroon pa nga ng katampuhan dito yung bang pabiro na, bakit napunta ka? Anong magandang hangin ang nagpapunta sa'yo dito? Kasi hindi naman totally lagi siyang napunta, no? Na nagpaparamdam ka lang kapag meron kang kailangan. Minsan ganun ganyan ka naman kaya ka lang nagpaparamdam pag may kailangan ka. But minsan, totoo din naman, kaya paminsan napapaisip tayo. Minsan ganun tayo sa Panginoon no? Ginagawa natin, di naman tayo nagpipray, di naman natin siya kinakausap araw-araw, pero pag may mga kailangan tayo, lumalapit tayo. Ang tanong, ano ang kaugnayan natin sa Diyos kung ang panalangin po natin ay puro paghingi? Baka dumidikit lamang po tayo, sinasabi natin, Lord, ay hihingi na naman. Baka sabihin ni Lord, ay nako, itong anak ko na to, hihingi na naman. Baka po yung panalangin natin ay ganoon. Prayerful po tayo, sabi rito, prayerful nga tayo, pero yung prayer natin, mga kapatid, ay puro hingi. Kahit po mahaba ang panalangin, kahit nga margaling kang manalangin, haba kang panalangin, pwedeng sabihin, mga magulang kapatid, na totoong prayerful tayo. Kung ang nagpapahaba naman sa ating panalangin ay puro kahilingan,
na walang discernment kung ito ba ay kalooban ng Panginoon o hindi. Para bang the more entries, the more chances of wavering approach. Sa panalangin mga kapatid ay hindi po pala dapat ganoon. Ang panalangin ay hindi napakaraming bagay. In fact, you try to analyze my pattern. Sabi ko nga kanina, yung adoration, letter A, you are praising our God for who He is. Tayo ay kailangan munang magpuri sa Panginoon. It remind us na paminsan-minsan po, hindi na nga tayo humihingi, nag-iinit na yung kahilingan natin. Because when we remember who God is, what He has done, yun po bang karakter niya? Hindi po ba para tayong mga nasa punto na napapaisip tayo na yung kahilingan natin ay maliit na bagay kung ikukumpara sa isang dakilang Diyos? Sabi nga sa author, mas maliit ang tingin mo sa Diyos, mas maliit ang tingin natin sa Diyos, mas malaki ang tingin mo sa problema. Pero kapag nakita mo ang kalakihan, nakita natin ang kadakilaan ng ating Diyos, nagliliit yung ating mga problema. Totoo po ba yon? Kasi kilala mo yung ating Panginoon kung gaano siyang kadakila Kaya po napakahalaga para sa atin that we learn to evaluate ano po ba ang relationship natin sa Panginoon. We need to evaluate and we check if our heart is right. Ito po ba ay talagang nagpupuri sa ating Diyos? Kinikilala siya for who He is and for what He has done for us. Pangalawa, yung confession, yung pagtatapat, yung paghingi ng tawad sa Diyos. Baka naman kaya hindi po sinasagot yung ating mga panalangin ay meron tayo pang kasalanan na hindi pa isinusuko, hindi pinagsisisihan. Ito po isang hindrance sa ating mga panalangin. Amen po ba mga kapatid? Sabi po sa Isaiah chapter 59 verse 1, kung may papakita po ng Ate Cecil, tignan ninyo si Yahweh ay may kakayanan upang iligtas ka. Siya hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. So, hindi bingi ang Diyos, hindi maiksi ang kanyang kamay para sagutin ang ating mga panalangin. But kadalasan po meron tayong mga kasalanan na siyang nagiging dahilan kung bakit ang kahilingan natin ay hindi natutugunan. Kaya importante din po mga kapatid pala na we learn to evaluate. Ano ba talaga ang issue? Baka meron pa tayong kasalanang itinatago. Amen? Pangatlo, yung give thanks. Pangatlo, yung give thanks. O yung thanksgiving. Yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. At alam naman natin doon sa 1 Thessalonians chapter 5 and Philippians 4 verse 6 to 8. Ito ay pagpapakita ng give thanks in all circumstances. Sabi rito, give thanks in all circumstances. Maganda man, mabuti man na nangyayari sa atin, kailangan tayong magpasalamat. Baka naman nagpapasalamat lang tayo kapag okay, maganda yung nangyayari sa buhay natin. Paano kung hindi? Kaya pa ba nating magpasalamat? It reminds us na hindi naman ito first time na lumapit ka sa Diyos. Ang daming biyaya sa ating buhay. Example, ang tao daw po, hindi mananalangin yung taong masakit yung ngipin. Amen po ba? Si Ate Banji, nakaranas nito sobrang sakit ng ipin niya. Pero hindi po ba kapag masakit ang ngipin natin, isa lang yon. Isa lang naman minsan, hindi mo iniisip na isa lang ang masakit. Hindi po ba natin pwedeng sabihin, Lord, salamat, isang ngipin lang masakit sa akin. Yun, doon ka sa sitwasyon na pangit. Pero sabi nga rito, give thanks in all circumstances. No? So we can fix not only on the problem, ganyan po ang realidad niyan. Just observe po kapag ang panalangin lang natin ay puro kahilingan at hindi tayo marunong magpuri, hindi tayo marunong humingi ng tawad, hindi tayo marunong magpasalamat, nakakalimutan natin ang dami-daming dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kapag naalala natin ito, we will realize nakakahiya itong kahilingan ko. Hindi ba po? Amen? So, give thanks. And intercession. Tayo ay namamagitan.
Ang intercession is praying for other people. You are not praying for only to yourself, but you always active to pray for one another, for other people. Ito ay isang pagsusumamo. Yan. Asking for God's. Yan. Ang supplication. And last is supplication. No? So meaning, hindi na ito po ay isang paghingi doon sa mga, doon lang papasok ito. Dapat ito yung nasa huli. Asking God for our need. Hindi naman po tayo pinipigilang lumapit, mga kapatid. God say, ilapit sa Kanya ang mga kahilingan. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 8 and 6:32. Your Heavenly Father already knows all our needs. Means, we need to inform that alam ng Panginoon ang ating mga panalangin is more changing ourselves. According to Lord's Prayer, ang sabi po ron, Thy will be done on earth that who is in heaven. So we shout to God, we submit to His wisdom instead of telling God what to do. Yung iba namang nahihiyang manalangin kasi yung feeling nila baka naiistorbo daw ang Diyos. Marami siyang ginagawa. Amen? Tandaan po natin yung kamatayan po ng Panginoong Yesus sa krus ng Calvary. Sabi po sa Hebreo chapter 4 verse 16, Jesus is the access. In fact, may invitation po siyang tayo raw ay kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating mga pangangailangan. Amen? Tayo ay lumapit. Imagine po natin, heto tayo, makasalanan, napatawad ni Jesus, so we have access to that. So we can come to God and pray to Him. Ito pa yung maling kaisipan sa panalangin. We are trying to control the Lord. Minamanipula natin minsan ang Panginoon. Again, always remind to ourselves that His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. So wala po tayong dapat sa lugar na magsasabi tayo ay iniligtas tayo ng Panginoon, but minsan ang tao ganun eh. Kung mahal mo ako, Panginoon, patunayan mo kung talagang iniibig mo ako. Inilalagay natin minsan ang Panginoon sa ganung kalagayan. But the Bible says in Romans 5:6, 8-9, yan, kung tayo'y makasalanan pa, noong tayo'y makasalanan pa, ibinigay si Jesus para sa atin. Ano pa ang patutunayan ng Diyos sa atin? Yung patunay na kanyang tayong minamahal. Patunay ang kanyang pagmamahal sa atin. Binigay niya yung kanyang buhay. Kailangan, so hindi po dapat yung case-to-case basis. Kailangan, kung talagang mahal mo ako, gawin mo ito. Patunayan mo ito. Minsan ganun tayo, mga kapatid. Dito po ako magtatapos na para bang halos lahat ng pangyayari kailangan pang patunayan ng Diyos. Last po, misconception about prayer is ginagamit po ito, actually ito yung maling practice sa ating mga panalangin. Ginagamit ito para iyabang. Minsan nananalangin tayo para iyabang yung spirituality natin. Kaya minsan pag nananalangin sa personal, hindi naman ganoon. No? Naintindihan niyo ako? Minsan pag nananalangin, ikaw lang mag-isa, hindi ka ganoon ka-agresibo. Pero kapag nananalangin sa publiko, kakaiba. Bakit? Kasi basically nangyayari sa prayer, it's intended more to please people, to sound good rather than to praise the Lord, rather than to communicate with God. Yung payak na panalangin, dito po ako magtatapos. Sayang hindi na i-type yan. Yung payak na panalangin ay hindi po dapat ikahiya. Kung yan po ang paraan natin sa paglapit sa Diyos, but ang mapagpanggap sa panalangin na ang hangarin po ay mapuri ng tao sa kaganda ng ating panalangin, sa kaganda ng ating mga salita. Wala po ito sa pagandahan. We have to evaluate our heart. Ang tanong, ano po ba talaga ang purpose ng panalangin para sa atin? Hindi po natin sinasabi na walang puwang ang maayos na panalangin.
meron po siyempre. Kaya lang, kung ito ay naman, o kung ito naman po ay mapagpanggap, hindi makatotohanan, then we have to repent, evaluate po natin ang ating mga sarili. Naniniwala po ako, I pray, I hope, itong napakinggan po natin ito ay nagbigay ng isang malinaw sa ilang bagay tungkol sa panalangin at nawa tayo po ay naging pagpapala sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po. Naniniwala po kami, Lord, na meron po kaming naunawaan sa mga bagay na aming pinag-uusapan, Panginoon. A higher ways is greater overflow. Panginoon, iba ang kaisipan mo kaysa sa aming kaisipan. Hayaan mo, patuloy naming maranasan ang aming ang pagpapala na sa tamang panahon ay yung ipagkakalob. Pinupuri ka namin, nasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Yan, good morning po sa ating lahat. Yan, nawa tayo napagpala. Yan. God bless po. Sino po ang napagpala?